Hindi na isang usapin sa hinaharap ang pagbabago ng klima. Ito ay nararamdaman na ng ating mga magsasaka ngayon. Mula sa matitinding tagtuyot hanggang sa mapiminsalang bagyo. Direktang tinatamaan ng ani at kita. Ang lupa na dating mapagkaloob, ngayon sumasailalim na sa matinding pagsubok. Ang sigaw ng kalikasan ay naririnig sa bawat pagkabigo ng ani, sa bawat tuyong bukirin. Tuklasin natin ang epekto ng krisis sa klima sa puso ng ating agrikultura. Ang pagbabago ng klima at mga matinding sakuna tulad ng bagyo, pagbaha at tagtuyot ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa mga supply chain agrikultura, kabuhayan at pangingisda sa buong mundo noong 2020. Ang matinding panahon ang pangunahing dahilan ng karamihan sa mga krisis sa pagkain at naging pangunahing sanhi ng matinding kagutuman sa 15 bansa. Ang Pilipinas ay mataas ang pagkakalantad sa mga panganib na dulot ng klima. Ang bansa ay pumapangatlo sa listahan ng mga bansa sa buong mundo na pinakaapektado ng mga panganib na dulot ng klima sa nakalipas na 20 taon. Batay sa Global Climate Risk Index 2020, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa 130 na bansa na pinakaapektado ng epekto ng pagbabago ng klima. Sa usapin ng kalagayan ng seguridad ng pagkain na nakaugnay sa produksyon ng agrikultura at mga epekto ng klima. Ang malubhang kaso ng kawalan ng seguridad sa pagkain sa Pilipinas ay nasa 62.1% noong 2020, na higit pa sa doble ng pandaigdigang porsyento na 25.5%. Ang ating mga magsasaka na siya ring pangunahing tagapagtustos ng pagkain ang pinakaunang naaapektuhan at kadalasang silang pinakahuling natutulungan. Bukod pa rito, ang mainit na kapaligiran at madalas na pag-ulan ay lumilikha ng paborableng lugar para sa pagdami ng peste at sakit na umaatake sa mga pananim. Nagiging mas mahirap para sa mga magsasaka na kontrolin ang mga ito na nagdudulot ng mga pagkalugi. May mga bagong peste ring lumalabas na kayang lumaban sa mga insecticide. Sa paglilibot, aming nakapanayam si Mang Boy, di niya tunay na pangalan sa Barangay 6 sa bayan ng Lukban, Quezon. Matagal nang nagsasaka si Mang Boy at sa tinagal-tagal niya dito, aminadong apektado siya ng pagbabago-bago ng klima. Sampung taong gulang pa lamang si Mang Boy ay nagsasaka na siya sa kanilang bukirin. Ano naman po yung mga tinatanim po dito sa amin? Ay, hindi ko palay, pero nung tagal, marami halaman yan. Kung ano. Ngayon po, mula po nung nagtanim kayo, may napansin po ba kayong pagbabago sa mga panahon po? Halimbawa po yung mga init, tapos yung mga kumbaga po yung climate change. Ito, minsan ay tag-init, pero tag-ulan dito lagi. Ano-ano po kaya yung mga pananim or tinatanim nyo dito po sa inyong lupa? Kung ano mga pananim? Apo. May singkang, may pipino, may kingsay, mga halamang ichip. Mga ganun, mga halamang didahon. Napapansin nyo po ba ang pagbabago-bago ng panahon or climate change? Sa papaano pong paraan? Ano pong Init.
Biglang ang init ay matindang init tapos biglang ulan. Ano-ano naman po yung mga pagsubok na inyong kinakaharap sa pagbabago-bago ng panahon? Lalong-lalo na po dun po sa inyong mga tanim po. Ayun nga yung pabago-bago ng panahon. Yung mga halaman ay wala, mamatay sa init. Tapos ulan. Titing namamatay na rin. Kagaya nga yung pipino, ganun. Madali lang yun na buhay. Dapat matagal yan eh. Dito po sa pipino, ano po kayo nangyari dito? Ito po ba ay na-harvestan nyo or? Nalabisan naman siya, madali lang. Dapat siya matagal ay mga ilang buwan. Kasi ngayon, 1 buwan lang. Nalabisan, tapos natuyo na. Ano po kaya yung naging dahilan kung bakit po naging ganyan? Yung panahon. Panahon talaga. Init ulan po. Oo. Climate change. Si Mang Marcelino Abueva ay 30 years nang nagsasaka sa bayan ng Lukban. Ang pangunahin niyang tinatanim ay pipino at singkang. Sa ngayon, merong siyang tanim na pipino, ngunit ito ay nasira sa tuloy-tuloy na araw at init ng panahon. Ngayon naman pong nararanasan sa climate change. Paano niyo po nakikita yung bayan ng Kayaga sa darating pang panahon? Yung tag-init ay di natutuyot, hindi rin makalaki masyado yung mais. Kaya lang yung tag-init pwede kaming magdilig, kumuha ng tubig. Yung tag-ulan, di lang pwede payungan. Sa tingin niyo po, nakaranas po kayo ng sobrang lala po na pagbago ng klima? Halimbawa po yan. Aba yun, nagka-drought, nalugi kami nung ayun, 2015-2016. Talagang tuyong-tuyo ang aming mais. Ano po yung kasi wala po kayo? Talagang wala. Kasi nga, halimbawa yung aming mais ay tasing stage. Di dapat siya ilalabas yung bulaklak, hindi siya makalabas ng kanabing taksara. Hindi man namin ipakain sa baka dahil ang isip namin baka umulan, sayang. Di hanggang sa nag-intay kaming matuyo lahat, hindi na pakinabangin kahit baka namin kasi nga ay dumire-diretso yung init. Yung ilog namin kukunan ng pandilig, natuyo na rin. Kung patuloy po kayo magpapagtagulan po gawa po ng climate change, sa tingin niyo po ba ay mapapago yung quality ng lupa? Malimit kasi nga naagos dahil dito sa may kabila, di katabi subdivision William Lumina Phase 2. Umaagos yung lupa, tumatagas yung taban, tumatabi. Kaya kailangan ay ang ulan ay banayad lang, hindi pwede yung sobrang ulan na akala kong laging nabaha. Naanod yung ratawa ng lupa, nadadala sa mga saging, sa lupa, sa ilong. Kasi dahil yung kanin ilong. Paano naman po kaya nakaka-apekto yung tagulan, tag-init, pagbabago ng klima sa mga kita? Mula po sa Malaki pa din kaya naaanuhan namin, hindi naman, minsan kasi halimbawa dito sa aming lugar ay napakainit. Sa parte ng Tanawan, Batangas o kaya sa Rosario o kaya sa Nasugbo naman ay maganda pa rin. Doon kami dumadayo ng pagtatanim para kami kumita, hindi kami nawawalan ng gastusin. Kasi nga ay minsan dito ay maulan. Natawag doon, ay magpapatanim po kami ng 100 bags. Sabi ko, dito po ay maulan, dito po ay mainit. Napunta kami doon kami nag-i-stay ng mga 1 buwan. Nagtatanim kami doon, di pag uwi namin, makatigil 15 mil, 20 mil kami. Libre na yung aming panghanap buhay. Tapos pagka dito naman bidyang umulan, saka naman kami magtatanim. Kaya sabi nga, tamad lang ang Ano naman po kaya yung may ma-advise mo sa mga bago pa lang nagtatanim, ngayong hindi na po yung... Wag silang pupuko sa basta sa pagtatanim dahil pag sila pupuko sa basta pagtatanim at yun lang ang kanilang asa ay kabubuhay, magugutom sila. Ayon kay Aling Remedios, nakaranas sila ng pagkalugi noong panahon ng tagtuyot noong 2013 at nakaranas din sila ng mapeste ang kanilang tanim noong panahon ng tag-ulan na kanila ring ikinalugi. Po yung mga sense na nakikita mo yung bibi niyo po. Siguro yung mga pagkulan ng malakas, pagbaha, sunod-sunod. Tapos yung unpredictable weather, biglang hinit. Pero may pattern naman from the government, tawag dito, sa balita, na pwedeng i-adapt ng farmers. Kaya lang somehow, pag kasi farmer, pag biglang umulan, tatanim. Kaya yun yung nakaka-apekto sa katamahan nila yung ulan, katamahan nila yung sunod.
ay regular lang. Pero kung pag-aaralan mo habang panahon na nagtatanim sila, mas lamang naman na hindi nalulugi. So, yung time na nalulugi pero lamang pa rin yung ulan. Apektado ang farmer kung yun nga, biglang ulan ng malakas, dire-diretso, walang tigil, humihina, bumabagsak ang ulan. At saka yung biglang mag-iinit naman, mag-iinit yung nakulang tanim. So, prevent doon siguro yung timing, kailangan yung proper timing. Sa government, nakikita ko very hands-on sila dun sa mga pag-tap sa farmer, yung mga meetings, regular meetings, regulations nila. And sa Tayabas din, din sa mga companies naman related sa agriculture. Meron din meetings din, farmers meeting, ganun. Sumasali sila sa LGU para ma-tap yung mga farmer, ma-meet yung mga farmer, makapag-train yung mga consumer. Bilang ano naman po, isang community po, ano po sa tingin niyo magagawa ng isang community para mabawasan po yung epekto ng climate change? Siguro una sa disiplina sa bahay pa lamang, hindi na pumunta ng farm. Dapat nakatanim na sa isip ng bawat isa sa community na kailangan natin alagaan yung natures. Sa simpleng pagkatapon ng basura, ng mga chemicals na ginagamit, ang farmer yung gumagamit ng sako bag, ng bottles, ng chemicals. Doon pa lang, kung tama ang paggamit, mapiprevent natin, makakatulong tayo, makakontribute tayo para medyo mapabagal ang pagkasira ng building. And then, siyempre, sa ano naman, sa paggamit ng makinarya o ano gamit sa mismong farm, yun din, siguro gumamit lang ng sapat, tama, like crudo, overuse, chemicals, or then overuse. And yun, kung may mga eroded na area din, part na malapit sa ilog yung farm nila, siguro ingatan yung pagtatapon ng mga basura, chemicals, mga bagay. Ilagay sa tamang lugar. Yan ang itingin ako. Ano naman po kaya yung mga iba't ibang innovations na pwedeng ma-promote para ma-mitigate yung impact ng climate change? Yung mga sustainability project siguro ng government and private sectors. Like for example, sa amin, sa Indiana, meron kami yung mga tinatawag yung aming brand dito sa Sibol, yung mga rolling areas na tinataniman ng farmer, ginagawa namin ng paraan. Magtanim ang farmer ng hindi nag-i-erode ang lupa. Kung alam niyo yung contour farming, kung gumagamit ng pahalang na pagraraya sa bundok. And then, side doon, may nilalagay ng mga other traps para hindi na bumaba pa yung lupa. So, yun yung isa sa mga project. Ang sustainability project ni sa Indian pagdating sa mitigating yung para sa ma-sustain yung ating farming, yung environment, hindi masyadong mawala ang mga natabang lupa o prevent ang pagbubuo ng mga lupa, lalo na sa mga rolling areas. Aside doon, siguro yung sinatawag na zero tillage, yung minimum tillage, hindi masyadong binubungkal ang lupa para hindi mag-erode na prevent ng erosions. Yun yung isa sa mga nakakita. Noon pa man meron namin. And siguro sa paggamit ng conventions ng fertilizers, huwag puro synthetic, para hindi rin masyadong balance natin, maybe mag-soil test or tawag dito, i-analyze ang lupa. And then, siyempre, kung puro chemicals, masyadong puyot din ng acid o ng lupa, hindi rin maganda yung crops. Siyempre, napangit din ang lupa. Yan naman, pupunta lahat sa tubig. Living waste yan, pupunta sa dagat. So, yun yung isa. Yung organic, kailangan mahalaga meron ng organic para magbalik yung tawag dito. Yung activities ng mga microorganisms sa lupa. Yung balik dito sa lupa. Ano pa ba? Basta marami pwedeng
project o activities ng tao para hindi masyadong para matulungan natin yung maayos ng sustainable development. Malinaw na ang pagbabago ng klima ay isang malaking banta sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ang pagtaas ng temperatura, diregular na pag-ulan, at mas matinding kalamidad ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim, pagbaba ng ani, at pagkalugi sa mga magsasaka. Kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na pansin at agarang solusyon, patuloy na maaapektuhan ang seguridad sa pagkain ng ating bansa at ang kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino na umaasa sa pagsasaka. Mahalagang magkaroon ng kolektibong pagkilos mula sa pamahalaan, komunidad at bawat individual upang matugunan ang hamon na ito at makamit ang isang mas matatag at mapanatiling kinabukasan para sa ating agrikultura. Hanggang sa dulo ng mundo. Tama, mukhang demonyo. Kasi nga pag putang init pwede namin diligin. Pag putang ulan din namin kayang payungan. Paano hapos sa type? Sinong may type? Ay, si Jollibee! Si Jollibee, bida saya, Jollibee! Wala na si Kuya pala. Wow!